Noong unang panahon, ang mga Bicolano ay may pinuno na nagngangalang Raha Makusog. Si Raha Makusog ay may anak na dalaga na pinangalan ng Magayon. Kilalang kilala ang kagandahan ni Magayon sa kanilang lugar. Sa totoo nga lang, dahil sa kanyang kagandahan ay pinipilahan siya ng mga manliligaw, ngunit wala pa rin napupusuan si Magayon. Kumalat sa mga karatig bayan ang balita tungkol sa magandang dalaga. Dahil dito, maraming binata ang mga nakarinig at sumubok na hanapin si Magayon. Isa na rito ay anak ng isang lakan na nagngangalang Alapaap. Bukod kay Alapaap, mayroon pang isang manliligaw si Magayon na nagngangalang Pagtuga. Si Pagtuga ay isang malakas na mandirigma, ngunit hindi ito ang gusto ni Magayon. Dahil sa takot na hindi makuha ni Pagtuga ang dalaga, pinalak niyang patayin si Alapaap kasama ang kanyang mga tauhan. Nagtagumpay ang plano ni Pagtuga na patayin ang binatang si Alapaap. Labis ang kalungkutan na nadama ni Magayon nang malaman niyang patay na ang kanyang iniibig na si Alapaap. Dahil sa labis na kalungkutan, tumakbo si Magayon papuntang kagubatan at sinundan naman ito ni Pagtuga at ng kanyang mga tauhan. Naabutan at nahuli ni Pagtuga si Magayon. Ipinaalam ni Pagtuga na siya ay pinagkasunduan ng kanyang ama sa kanya. Ngunit hindi pa rin ginusto na sumama ni Magayon dahil ang kanyang iniibig ay si Alapaap. Dahil sa galit, inutusan ni Pagtuga ang kanyang mga tauhan na habulin at patayin si Magayon. Nakita ni Bathala ang mga pangyayari. Kinaawaan niya ang dalagang si Magayon. Kaya pagkatapos ng tatlong araw, tatlong gabi pagkatapos mamatay ng dalagang si Magayon, nagkaroon ng isang malakas na lindol na bumuo ng isang bundok. Ang bundok ay nagkaroon ng hugis at naging isang bulkan. At dahil nga ang bulkan ay tumubo sa pinaglibingan ng dalagang si Magayon, pinangalanan nila ang bulkan na Bulkang Mayon. Dito na nagtatapos ang kwento tungkol sa alamat ng Bulkang Mayon.